Isang umaga ng Disyembre, banayad at buong ingat na binabaybay ng vapor Tabo ang liko-likong landas ng Ilog Pasig patungong Laguna. Nasa ibabaw ng kubyerta ang mga makapangyarihan at kilalang mga tao. Vapor Eskimo! Aba, Kapitan, bakit doon patungo ang inyong mga mangmang na timonel? Sapagkat doon po ay napakababaw. Kaunting tulin ng makina, kaunting tulin, Kapitan. Bakit hindi tulinan ng gusto? Malalagos po tayo sa malawak na palayang iyan. Nalaman mo ba kung anong kakayahan ng pantas at agham, Benzay? Hayaan ang Fuente de Caltricho na gawa ng isang kapatid ng Fraile, ngunit ito ay hindi natapos dahil sa pamumuno ng mga pantas sa agham na wala raw itong katatagan. Subalit, nakatayo pa rin naman ito hanggang sa ngayon. Yan ang gusto kong sabihin sa mga Puente del Capricho at sa pantas sa agham. Ngunit hindi nangangahulugang wala kang gaanong katiran gaya ni Padre Camora. Ang sama ay tunay na nasa lawa. Talaga namang walang maayos na lawas sa lupain ito. Ang lunas ay napakadali at wala tayong gugugulin kahit isang kusing. Humukay lamang ang isang tuwid na kanal hanggang doon sa bunganga ng ilog, hanggang doon sa Maynila. Sa madaling sabi, buksan ang bagong ilog at sarahan ang dating ilog. Nang sa gayon ay makakatipid tayo sa lupa, mas mapapadali ang paglalakbay at maiiwasan ang pagbara ng buhangin sa bagong ilog. Pagpaumanhin mo, Ginoong Simon, aking iginagalang na kaibigan. Ngunit ako'y hindi sang-ayon, pagkat maraming salapi ang maghuhugod dito at maraming ari-arian ang masisira sa inyong panukala. Pwes, sumira! At saan kukunin ang salaping ibabayad sa mga magagawa? Hindi kailangang bayaran. Pagawin natin ang mga bihag at bilanggo. Hindi sasapat, Ginoong Simon. Kung sa ganon, pagawin natin ang buong bayan, palalhin sila ang sariling kagamitan at pagkain. Huwag na tayo maglokohan pa, Don Bustillo. Sa ganyang paraan lamang ay may sakatuparan ng isang gawain na kukunti lamang ang gugugulin. Sa katunayan, dyan sa paraan na yan ay nagawa ang malalaking piramid ng Ehipto at ang lawa ng Moiris at ang Koliseo ng Roma. Nagbubunga ng pag-aalsa ang mga paraang iyong binanggit, Ginoong Simon. Nakalisa ba ang mga tao noon? Ngunit hindi na mga dating tao ang kaharap mo ngayon. At ang lupain ito maraming beses nang naging magsigdal sa pilitang paggawa. Isabay di ba't sabi ninyo na ang bakasyon na ng general at ang ospital ay naipatayo sa pamamagitan ng pagpuwersahang pagpapatrabaho ng kura paroko. Ang El Puente Capricho ay naipatayo sa pamamagitan ng ganyang pamaraan. Ang mga pulong na ito ay hindi na muling maghihimagsik. At ikayo, Padre Salvi, ang mga praile, ano ang silbi ninyo kung maghihimagsik ang bayan? At huwag na kayong magbanggit ng mga pangangatwiran na pawang kamangmangan. Siya'y napakawalang utang na loob at talakayin pa ang mga bagay na ito at bapor pa naman. Naghanap na ako ng isang tunay na panukalang matitib at kapaki-pakinabang upang linisin ang mahabang wawa sa Laguna. At pwede bang malaman kung ano yan? Nakakita na ba kayo ng pato? Hindi patong bundok ang ibig kong tukulon. Bagpos ang mga itik na inaalagaan sa pateros at pasig. Alam niyo ba kung anong pinapakain sa mga ito? Mga suso! Mga susong maliliit! Tama, mga maliliit na suso. Kaya naman ang aking naging talukala ay pilitin ang lahat ng mga naninirahan malapit sa ilog Pasig na mag-alaga ng mga itik. Na ang layunin ay mapalalim ang ilog sa pamamagitan ng pagbuha ng mga susong maliliit na siyang kinakain ng mga itik. Mapapaintulutan ba ninyang sumulat ako ng latalain ukol dito? Ngunit, Don Custodio, kung lahat ay mag-aalaga ng mga pato, ay darami ang mga balot. Napakadiring mga balot. Aba, mabuti pa'y matabunan na lang ang wawa. Mainit at masikip sa ilalim ng kubyerta. Sa gitna ng amoy ng langis at siksikang pasahero ay nag-uusap sina Basilio Isagani at Kapitan Basilio. Basilio, kumusta yung Kapitan Tiago? Ayaw niya pong magpagamot at mas gusto niya pong mapag-isa at patuloy sa pagtitreat ng opyo. Opyo na naman, isa na namang biktima ng bisyong dala ng mga Chino. Dati ay gamot lang yan, ngayon ay salot sa lipunan. Siya nga pala, ano nang balita sa Akademya ng Wikang Kastila? Malapit na po kaming pahintulutan. Tumulong si Padre Irene. Niregaluhan pa nga namin siya ng isang pares ng kastanyang kabayo.
Hinihintay na lang namin ang basbas ng Kapitan General. Di bali na. Pero tutol dyan si Padre Sibila, kaya baka walang mangyari. Kaya nga narito rin siya sa vapor ngayon upang makausap si Kapitan General. Kung sakaling papayagan kayo, saan kayo kukuha ng pondo at guro? May ambagan po kami. Ang mga guro, kalahati Kastila at kalahati Pilipino. At ang gusali? Ipapagamit po ni Makaraig ang isa sa mga bahay nila. Maganda nga sana, pero pabagsak ang panahon ngayon. Noong panahon namin, may Latin pa. Ngayon ay may aklat na sa Kastila pero hindi man lang tinuturo ang bika. Ay naku. Aides perentum peherabis tolitnos necreores. Ang matatanda, puro negatibo. Hindi man lang naisip ang mabuting niludulot nito. Teka, kamusta nga pala si Paulita? Pinangalanan ako ng tiyo ko. Pero ang sabi ko, wala nang higit pa kay Paulita. Edukada, maganda, at mabait. Oo nga, wala na sanang problema ngayon kung wala lang si Doña Victorina. Tsahin niya, nakiusap pa sa akin na hanapin si Don Tiburcio. At pumayag ka. Oo, pero ang problema, si Don Tiburcio ay nagtatago sa bahay ng tiyo ko. Basilio, narito ka pala. Magbabakasyon? Kababayan mo ba siya? Opo, kagalalawigan po siya. Hindi pa po ba kayo nakapunta doon? Hindi pa ako nakapunta roon. Marahil walang bumibili ng alahas roon. Baka mahihirap ang mga tao. Hindi kami bumibili ng alahas kasi hindi namin kailangan yon. Huwag kang magalit, binata. Wala akong ibig sabihin sa iyo. May nakapagsabi sa akin na ang mga parokya dito ay hawak ng isang klerigong Indio. At kapag hawak ng isang parokya, isang Indio, tiyak na mahirap ang bayan ito. Ang mabuti siguro ay uminom na lang tayo ng serbesa para sa kauunlad ng inyong lalawigan. Maraming salamat, senyor. Ngunit hindi kami umiinom ng alak. Mabuti sa katawan ang serbesa. Ayon kay Padre Camorang, kapansin-pansin ang kawalan ng sigla ng bayan ito dahil sa dami ng tubig na iniinom. Ang tubig ay nakakapatay ng apoy. Ang tubig ay maaaring makapuksa sa katauhan o lumunod ng mundo kapag naging dagat. Sabihin niyo kay Padre Camora, kung tubig ang inumin, na halip na serbesa ay magtatagumpay ka. At walang maririnig na usap-usap. At idagdag ninyo ang tubig. Kapag pinalit ay nagiging singaw at kapag pinagalit ay nagiging dagat na minsang nagwasak sa sandaigdigan. Magaling na tugon. Ngunit iyon ay kung makapagtagpo ng isang makina. Mabuti pa't inumin ko muna ang aking serbesa. Bakit anong nangyari sa'yo, kaibigan? Tila ang init ng iyong ulo, ngunit napakahusay mong tumuhan. Hindi ka man lang napagabag? Hindi ko alam kung bakit, pero nakakatakot talagang lalaking iyon. Nakakapangilabot. Sa katunayan, Sagani, siya ang tinatawag na Kardinal Moreno. Siya yung tao na minumura kapag nakatalikod at pinupuri kapag nakaharap. Kardinal ano? Kardinal Moreno, Emencia Negra, o ang kamahal-mahalang itim. Ito ang taguri sa kanya sapagkat siya ang tagapayo ng Kapitan General. Dumadalo ba siya kay Kapitan Quiago? Pa nang siya'y dumating ay tinuturing na siyang tiyak na karibal sa mana. Alam kong magpagkita siya sa Kapitan General tungkol sa Akademya ng Wikang Kastila. Ginoong, pinapatawag po kayo ni Padre Florentino. Ganoon ba? Ituro mo sa akin kung nasaan naroroon ang padre. Sa hulihan ng kubyerta, nakaupo si Padre Florentino habang tahimik na pinagmamasdan ng tanawin. Kilala siya bilang isang mapagkumbabang pari na walang bisyo. Ngunit sa kabila ng kanyang katahimikan, pasan niya ang bigat ng buhay na pinili ng kanyang ina at hindi niya ginusto. Anong ginagawa mo rin? Halika sa taas, nandun ang ibang mga pare. Salamat, Kapitan. Ngunit, Padre Florentino, minsan lamang ito. Baka kung ano isipin ng mga ibang praile sa'yo. Tara na sa taas at din ka magsaya. sige, Kapitan. Papanhik na ako. May sasabihin lamang ako sa aking pamangkin. Sige, Padre. Mag-ihintay na lamang ako sa'yo sa taas. Isagan, ako'y papanhik lamang sa itaas. Ay, sige. Tara na po.
Saan nila isagani? Dito ko na lang maghihintay. Masyado na nakakahiya sa kapitan kung pareho pa tayong aakyat. Baka isipin pa, pinagsasamantalan natin ang kanyang kabaitan. O siya, sige po. Ako'y maghihintay na lamang rito sa ibaba. Sayang, hindi ko makita sa Paulita. Mabuti na lamang at nasabihan ko sa isagani na huwag aakyat sa Colbia pa. Ay... Masamang panahon ngayon. Hindi naman. Sukuan ko nga maayos naman ang takbo ng gawain ninyo doon. Hindi nyo kasi alam ang laki ng aming gastos. Nagrereklamo na ang mga anak ng upahan. Tama ng reklamo. Pati ang mga Indio nagre-reklamo na rin sa sobrang taas ng mga bilihin. Saan ka nanggaling, Simon? Hindi mo naabutan ang magandang bahagi ng biyahe. Hindi ko gusto ang tanawin. Mas gusto ko ang alamat. Ha? Alamat? Karami yan sa Pasig. Halimbawa, ang alamat ng malapad na bato. Dating sagradong bato, ngunit ginawang ugad ng mga tulisan. Pero meron pa tayong isang alamat. Ang alamat ni Doña Jeronima. Padre Florentino, maaari mo bang ikwento? Naku, kilala na yan ng lahat. Kami po, hindi pa. Sige. Noon, may dalaga na nainiwan ng kanyang kasintahan na naging asobispo. Sa labis na pamagmamahal, hinanap siya ng babae. Nagdamit lalaki at nagpunta sa Maynila. Dahil hindi siya mapakasalan nito. Ipinagpatayo siya ng asobispo ng kuweba para doon manirahan. Magandang alamat yan Gagawa ko ng artikulo ukol dyan. Padre Salvi, hindi ba't mas maganda kung sa Beatro na lamang pinunta si Doña Jeronima kaysa sa kuweba? Kung ikaw kaya ang arsobispo, ano ang gagawin mo? Bakit mag-isip tungkol dyan? Pero dahil alamat ng usapan, ikwento ko na lang ang himala ni San Nicolas. Sige, pakinggan natin. Noon, may buwayang halimaw sa ilog na nagpapataob ng bangka. Isang inchik na ayaw magpabinyag ang muntik ng lamunin. Pero, sa takot, humingi siya ng tulong kay San Nicolas. Biglang naging bato ang buwaya. Hanga, napakagandang alamat. Isasama ko to sa aking artikulo. Kung naging bato ang mga buhaya, ano kaya ang nangyari sa mga espiritu nito? Posible rin ba ang mga hayop sa museo ng Europa ay naging biktima rin ng mga santo? Sinong nakakaalam? Tama, isa pang alamat na. Tara, tuloy na kayo sa lawa. Kapitan, saan parte ng lawa namatay si Ibarra? Oo nga. May bakas pa ba? Sa banda roon, na mapaligiran si Ibarra ng mga kwartsa. Tumalon ito at lumangoy ng malayo habang pinapakukan. May mga nakita silang bakas ng dugo, ngunit hindi na nila nakita ang kanyang bangkay. Ng libing? Kasama ng ama niya. Pareho sila rebelde. Hindi ba pati sa Albert? Walang marangal ni libing para sa isang rebelde. Senyor Simon, may hilo ba kayo? Ang lit-lit lang ng lawa. Hali kayo, ang lawa na ito ay mas malaki pa kaysa sa mga lawa sa Europa. Matatandaan si Tandang Selo bilang kumupkop kay Basilio sa Noli Me Tangere. Buhay pa rin siya ngayon, ngunit hindi na maganda ang kalagayan ng kanilang pamilya. Sina Kabisang Tales ay pinahihirapan ng mga praile na nais angkinin ang kanilang lupa. Magandang hapon po, Padre. Naparito po kayo. Ang aming sadya ay upang ipaalam sa inyo na ang lupaing tinatamnan ninyo ay pag-aari ng aming korporasyon. Kung nais nyong manatili, kinakailangan na magbayad kayo ng 50 peso kada isang taon. Padre, dati po'y 30 pesos lang ang buwis ko. Napakataas naman po ata ng 50 pesos. Magtiis na lang tayo, anak. Mabuti ng 50 pesos kesa sa mawalan tayo ng lahat. Sige, Padre. Papayag na po ako. Magandang araw, Tales. Dahil sa pag-unlad ng inyong lupain, utos ng aming korporasyon na ang inyong buwis ay magiging 200 peso kada taon. Padre, patawarin niyo po ako pero hindi ko na po kaya ito. Wala po kayong katibayan na inyo ang lupa. Inalagaan ko po ito at ng aking pamilya. Kung ayaw mo magbayad, wala akong magagawa.
kundi bawiin ang lupa. Ibibigay ko na lang itong lupa sa mga taong kayang magdilig ng dugo, tulad ng aking asawa at mga anak. Parang langgam si Kabisang Tales, patuloy na lumalaban kahit alam niyang siya'y dehado. Ginawa niya ang lahat para ipaglaban ang kanilang lupa. Ngunit dahil ipinagbabawal ang baril, napilitan siyang isuko ang kanyang revolver at palakol na lamang ang kanyang sandata. Palihim siyang nanaog ng bahay at tumungo sa gubat na kinahihimlayan ng kanyang ina sa paanan ng isang malaking puno ng balete. Habang nasa puntod, naalala ni Basilio ang kanyang mga pinagdaanang hirap sa mga nagdaang panahon. Tinatanggihan si Basilio ng mga tao sa lansangan. Isang araw, nakasalubong niya sina Kapitan Tiago at Tia Isabel. Kinupkup siya ni Kapitan Tiago bilang utusan kapalit ng pagkakataong makapag-aral sa San Juan de Letran. Sa kabila ng pangungutya, nagsumikap siya at naging sobresaliente. Inilipat siya sa Ateneo Municipal at kumuha ng medisina. Ngayon, nasa huling taon na siya ng pag-aaral at balak pakasalan si Huli. Utang na loob ko ang buhay ko ngayon kay Kapitan Tiago, ina. Huling taon ko na po sa pag-aaral. Pagkatapos ay magpapakasal na kami ni Huli. Sayang lamang po at wala kayo ni Crispy upang magkasaksihan ang mga iyon. Sige po, ina. Ako itutuloy na po hanggang sa muli. Paalis na sana si Basilio mula sa gubat nang mapansin niyang may liwanag sa gitna ng mga puno. Kasabay nito'y may narinig siyang mga kaluskos. Sa likod ng isang punong balete, namataan niya ang isang aninong tila may hinuhukay. Hindi na dapat ako matapon. Marami na akong nasaksihang kamatayan. Pero sa gubat na ito, may masamang umiikot tungkol dito. Gamit ang isang ilawan, nakita ng lalaki ang lupa. Isang matalim na asarol ang inilagay sa dulo ng tungkod. At doon, namukaan ni Basilio ang lalaki. Hindi ako nagkakamali. Siya si Simeon, ang lalaki nagpalibing sa akin ina. 13 taon nang nakakalipas. Pero hindi ba't siya ang kasama ni Ibarra ng estrangerong namatay? Anong hiwaga ito? Bagamat takot, naglakas loob si Basilio at lumapit kay Simon. Ginoo, maaari po ba kitang tulungan? Utang na loob ko po sa inyong paglilibing sa aking ina noon. Ngayon, nais ko pong masuklian ang kabutihang iyon. Biglang bumunot ng baril Sino sa tingin mo ako? at tinutukan si Basilio. Isa po kayong dakilang tao. Alam kong maraming naniniwalang patay na kayo, pero alam ko ang totoo. Ako po ay humahanga sa inyo. Tahimik si Simon. Muli siyang lumapit kay Basilio at pinatong Basilio, ang kamay sa balikat alam kong meron nito. kang lihim na alam na makakasama sa akin, pero hindi ko nais na ikaw ay patahimikin habang buhay. Pareho tayong may pagkakautang sa lipunan, parehong may hinanakit sa nakaraan. Sa halip na magkalaban, bakit hindi tayo magtulungan? Ikwinento ni Simon ang kanyang pagbabalik. Umalis siyang sugatan at bigo, at sa kanyang pagbabalik ay nais niyang sirain ang bulok na sistema sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kasamaan nito. Ginamit ko ang aking kayamanan upang mas makilala. Pinalala ko ang katiwalian at pinabayaan ko ang aking kabuhayan at pinukaw ko ang kaguluhan. Ang lahat ng ito ay para mas makita ang bayan, ang tunay na mukha ng pang-aapi. Kayong mga kabataan, punong-puno kayo ng pangarap pero kulang sa karanasan. Nais ninyong matuto ng Kastila pero hindi nyo naiintindihan ang magiging epekto.
Kung nawawala ang ating sariling wika, mawawala rin ang pagkatao. Maging tunay kayong alipin. Pag nawala ang sariling wika, ay mawawala rin ang ating pagkatao. Kaya maging tunay kayong alipin. Ngunit Ginoo, ang wikang Kastila ay maaaring maging tulay sa ating pagkakaisa sa bansa at maaaring magpapabuklod sa ating kapuluan. Hindi. Ang kanilang wika ay hindi tugma sa ating sariling damdamin. Pag ipagpipilit ninyong aralin ito, ay parang tinatalikuran ninyo ang inyong pagkakakilanlan. Ang tunay na kalayaan ay nasa pangangalaga ng sariling wika. Nakita ni Simon ang potensyal ni Basilio. Ipinahayag niya ang kagustuhang makuha ang suporta nito. Kailangan kita. Hikayatin mo ang iyong mga kabataang nagnanais bilang isang Espanyol. Palaguin ninyo ang sarili ninyong kultura. Maging tunay kayong Pilipino. Ginoo, ako'y nagpapasalamat sa iyong pagtitiwala. Ngunit ang paghihiganti ay hindi maibabalik sa aking ina at sa aking kapatid. Hindi ko alam kung kaya kong gawin ang iyong hinihiling. Napansin ni Simon ang alinlangan ni Basilio, kaya't iniba na lamang niya ang usapan, pansamantalang tinalikuran ang kanyang layunin. Nagising si Huli ng madilim pa. Naisip niya na baka magmilagro ang birhen, na hindi nasisikat ang araw at hindi na niya kailangang magtrabaho. Ngunit nabigo siya nang unti-unting sumikat ang araw. Siya ay bumangon at manalangin ng mataimtim. Sa ilalim ng imahe, sa halip na pera, ang inilagay niya roon ay isang sulat na galing sa mga tulisan na humihingi ng pantubos sa kanyang ama. Tandang sa'yo. Kung darating man po ang aking luma, parating niya sa kanya ang desisyon kong pagkakulahiyo. Sa araw ng Pasko, habang masaya ang palitan ng regalo ng mga matatanda, si Tandang Selo ay naiwan at nakalimutang batiin, maging ng sarili niyang apo. Ang masayang alaala ng Pasko para sa kanya ay napalitan ng lungkot at pag-iisa. Di naglaon, dumating ang mga kamag-anak at kaibigan upang bumisita. Ngunit laking gulat ng lahat nang matuklasang nawalan na ng tinig si Tandang Selo. Diyos ay bunga ng kasalanan ng tao. Hindi nga marunong magdasal si Huli. Nagpagpatay kayo? Kung sumunod siya sa Diyos, hindi siya mapapahal. Kasi yan lo kay Diyos care. Para sa kanila, ang paghihirap ng isang Indio ay isang kasalanan na dapat pag-usapan. Magdasal kang mabuti, iha. Ang kasalanan ng mama ay bunga ng kakulangan ng kalagayan.
Kunti man ito, sana makatulong. Hintayin mo. Pagbalik ni Kabesang Tales, nalaman niyang wala na sa kanya ang lupa at wala siyang nasabi. Dumating si Simon sa baryo ng Sagpang kasama ang 2 tauhan na bitbit ang mga baul ng alahas. Sa kabila ng kahirapan, mainit siyang tinanggap ni Kabesang Tales sa kanyang bahay. Isang karangalan po ang inyong pananatili. Malugod po namin kayong tinatanggap dito sa aming tahanan. Salamat. Ngunit nais kong malaman kung sapat ba ang aking revolver para sa ating seguridad. Narinig ko kasi maraming tulisan sa paligid. Tama po kayo. May mga armas silang kayang pumatay kahit na malayo pa. Ang revolver na ito ay hindi lamang para sa malapitan. Mahigit 2 kilometro ang abot nito. Sa tingin niyo, okay na ba sa atin to? Sa palagay ko'y oo. Iiwan ko muna kita dito. Habang nagninilay si Simon, dumating ang ilang mamimili sa bahay matapos marinig na naroon ang mag-aalahas. Sina Hermana Tika at ang anak nitong si Sinang ay may dalang 3,000 piso. Naroon din si Hermana Pensyang na nais bumili ng singsing na may diamante. Ang mga ito ay hindi basta-basta. Katulad ng kwintas ni Cleopatra at ang singsing ni Prinsesa Maria Antoinette. Kaya pa namin magbayad. Hanggang 3,000 piso, kaya linaan ng aking mga. Huwag ka masyadong pakilang sa characters. Nais ko ng singsing na gawa sa purong ginto. Matapos mamili ng alahas, umalis na rin ang mga pamilya. Si Simon ay muling naiwan sa bahay ni Kabesang Tales. Isang alahas lang mula rito ay maaari nang magbago ang buhay. Kung kukuha ako ng isa, maaari. 3 pagpatay ang naiulat. Ang una ay si Padre Clemente. Bakit narito ang aking revolver? At walang laman? Nasa kagubatan sa Boso-Boso ang Kapitan General kasama ang mga praile, kawani at kawal para mga aso. Ngunit dahil sa ingay ng banda ng musiko, ni isang hayop ay wala siyang mahuli. Sa loob, makikitang naglalaro ng braha ang Kapitan General kasama sina Padre Irene, Padre Camora at Padre Sibila. Kayong dalawa, akala nyo ba hindi ko nakikita na nandaraya kayo? Mga loko! Simon, halika. At palitan mo ang malis na praile. Sige, pero kapalit ng aking mga hiyas, kailangan ninyong umaktong maging masama at talikuran ang kabanalan. Ngunit Ginoo, ano po ang pakay ninyo? Kapag nagsama-sama ang kasamaan, madali ko silang mawawasak. Wala sa bundok ang tunay na tulisan, kundi nasa lipunan. Isa itong tahimik, ngunit tatangay sa pag-aalsa. Tama si Padre Sibila. Kapitan General, isa itong kahinahinalang hakbang.
Sige, pag-iisipan ko. Kapitan General, dumalaw po dito si Holy One de Dios para humiling na palayain ng kanyang lolo. Sige, palayain ang matanda upang sabihin ako ay mawain. Balik paaralan muli ang mga estudyante. Masama ang loob ni Placido Penitente habang naglalakad patungong Universidad ng Santo Tomas. Ayaw na niyang mag-aral. Isang palaisipan sa taga-tanawan ang pagkawala sa hilig sa pag-aaral ni Placido. Gayong nakapag-ayos dahil mayaman, magaling sa Latin, pinakamatalino sa tanawan kaya nga sa palagay ng pari ay isang pilibustero. Hindi rin siya naniniwala sa pari at may pagkutya sa tandang basyong. Wala namang bisyo at nobya. Bakit umaayaw sa pagpasok sa klase? Penitente, kamusta ang iyong bakasyon? Masaya naman, ikaw? Ayos. Ako'y inaniyahan ni Cura sa Tiana, kaya ako'y nagbakasyon. Kilala mo ba si Padre Camora? Para siyang si Padre Paco. Mahilig sa mga dalagang taga rito. Dahil sa madaming mga dalaga doon, kami lubos nagsaya't nagsayaw. May isang pagkakataon, may dalawang lalaking hangal na gustong magharana sa kasintahan ni Basilio, na di marunong magkastila, salat sa salapi, at di hamak na isang katulong. Pinaghahampas-hampas ni Padre Camora. Nagtataka nga ako kung bakit hindi niya pinatay. Ay, ano nga pala ang tinuro ng ating professor kahapon? Wala tayong klase kahapon. Ay, pasensya na, nalimot ko. Napakahangal ko. Ako'y ba'y nagtanong? Hindi, pero binigyan niya ako ng talaan kahapon. Sino pa? Isang Dominiko. Nagpapatulong sila sa mga estudyante. Magbigay ka na lang ng 3 o 4 na salapi para masabing tayo galante. Si Penitente ay pumasok na rin sa kanyang klase para sa pagnanasang mapansin ng propesor dahil sa katumbas nito ay parang pagpasa sa pagsusulit ng isang taon. Ano yan? Basta pumirma ka na lang. Patawarin mo ako, hindi ko pipirmahan yan hanggat hindi ko naiintindihan yan. Napakahaba nito, tungkol ito sa pagtutol ng kahilingan. Si Macaraig at ang iba pa ay humihiling ng Akademya ng Wikang Kastila na malinaw na isa itong kahangalan. Mamaya na, nagsisimula na ang klase. Si Penitente ay pumasok na rin sa kanyang klase para sa pagnanasang mapansin ng propesor. Napakawalang galang! Sa bahay ni Macaraig, nagtitipon ang ilang estudyante upang talakayin ang plano sa pagtatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Ipinagtanggol tayo ni Padre Irene, ngunit kailangan pa rin natin ng mas makapangyarihang tulad ni Don Custodio. Si Don Custodio ba ang tinutukoy mo? Oo, o maaari rin si Ginoong Pasta na abogado. O si Pepay na mananayo na kaibigan din ni Don Custodio. Mas mabuting si Ginoong Pasta na lang ang lapitan natin para marangal ang paraan natin. Pwede naman si Pepay. Kaibigan ko siya, kaya pwede ko siyang kausapin. Hindi na dapat na gamitin si Pepay sa ganitong usapin. Kung si Ginoong Pasta ang lalapitan natin, sino ang kayang lumapit sa kanya? Ako lang, mas malapit siya sa amin kung si Padre Florentino. Baka pumayag siya. Pumayag ang lahat na si Sagani ang makipag-usap kay Sagani, Ginoong ikaw Pasta. nang bahala. May tiwala kami sa iyo. Kumusta ang ating may sakit? Kalat na ang lason sa kanyang katawan. Pakabukas, umaraw siya. Katulad ng Pilipinas. Noong isang gabi, akala niya siya'y bulag. Nang dalhan ko ng ilawan at tinawag niya akong tagapagligtas. Akala niya'y si Padre Irene ako. Kasing bulag ng bayan. Akala ako'y tinutulungan, pero lalong binubulag. Makinig ka, Basilio. Isang oras mula ngayon, magsisiklab ang himagsikan.
dugo at apoy. Ang mga hindi sasama ay kalaban. Himagsikan? Bakit mo sinasabi ito sa akin? Dahil may ugnayan tayo, pinagpipili kita, kamatayan o kinabukasan. Anong ibig mong ipagawa? Pagulungan mo ang isang grupo, gibayin mo ang kumbento ng Santa Clara, at iligtas mo ang dahilan nito, si Santa Clara. Si Maria Clara? Ginoo, huli na kayo. Namatay siya kaninang hapon, bago mag-ika-anim. Kasinungalingan, buhay siya, ililigtas ko siya mamayang gabi. Tinugtog na ang abunyas, hindi niya nalaman na buhay kayo. Patay? Nang hindi man lang niya nalaman? Patay? Sa lungkot, sa sakit? Gabing iyon, hindi siya nakapag-aral. Naalala niya si Ibarra, mayaman, malaya, puno ng pangarap. At si Maria Clara, musmos, maganda, tapat. Ngunit pareho silang pinahirapan ng lipunan. Si Maria Clara, pumasok sa kumbento upang hanapin ang kapayapaan, ngunit namatay sa pasakit. Si Ibarra, ngayon si Simon, nagbabalik, ngunit wasak. Sinabi ng kura paroko kay Padre Irene na hindi man lang nakapangumpisal si Kapitan Pumanaw si Kapitan Tiago na hindi man lang nangumpisal? Ngunit kahit ganoon na hindi marapat na ipagkait sa kanya ang bendisyon at misa para sa kanyang kaluluwa. Kung ang mainsik nga niya bibigyan ng ganoong seremonya, si Kapitan Tiago pa kaya na mula sa simbahan at isa ring malaki kung magbigay ng abuloy? Bago siya pumanaw, ipinaubaya ni Kapitan Tiago kay Padre Irene ang pamamahagi ng kanyang mga ari-arian. Ang mga ito ay lalaan sa Santa Clara, sa Papa sa Roma, sa Arsobispo, sa kapisanan ng mga praile. May iniwang 20 piso para sa matrikula ng isang mahirap na estudyante. Ngunit ang 25 pisong nakalaan sana para kay Basilio ay lihim na isinilid ni Padre Irene sa kanyang sariling bulsa. Kinabukasan, pinag-uusapan ng mga tao sa bahay ni Kapitan Tiago ang di umano'y isang milagro. May nagsabing nagpakita raw si Kapitan Tiago sa mga madre sa Santa Clara habang siya'y naghihingalo. Ano yun, huli? Kailangan ko ng inyong tulong. Hinakit po si Basilio at wala akong mahinga ng tulong. Kaya umalis din po si Kapitan Tiago. Tulungan niyo po ako. Alam mo na ang kapalit ng iyong hinihingi. Dahil hindi kinaya ni Huli ang kahihiyang ginawa, tumalon siya sa kumbento na siyang dahilan ng kanyang pagkamatay. Ang aking kalayaan ay utang na loob ko sa iyo, Ginoong Simon. Wala nang natitira sa akin kundi gantihan sila alang-alang sa aking ina at kapatid. Kung gayoy pareho tayo, Basilio. Parehong mulat ang mga mata. Halika sa aking laboratorio. Marami akong ipapakita. Nitroglycerina? Dinamita? Ito ay higit pa sa nitroglycerina. Ito ay luhang inipon, pagtitimpi sa kawalang bahala, at sa pangaapi. Lakas laban sa lakas, dahas laban sa dahas. Mamayang gabi ay mabibigay ito ng liwanag. Ngunit makalipas ang 20 minuto,
ay manlilabo ang ilog. Kapag ito'y sinabog sa taas, ito ay sasabog at walang makakaligtas sino man. Kung gayon ay hindi na po pala ako kailangan. Aba hindi, ikaw ang mumumulo sa taong bayan. Dalhin mo sila kay Quiroga, naroon ang mga baril. Patayin lahat ng kalaban at ang mga lalaking tatangging sumama. Lahat? Oo, lahat ng duwag. Kailangan nating baguhin ang ating lahi nang sa ganun magkaroon tayo ng lipunan na hindi papaapi. Ito ay ang pagsilang ng bagong lipunan. Sa ika-10 gabi, antayin mo ako sa tapat ng simbahan ng San Sebastian. Ano ba sa akin? Bahalang magbayad ang mga mabubuting kasama ng masasama. Ayokong sirain ang tiwala ni Ginoong Senyor. Igel, saan ka pupunta? Isagani! Oh, Basilio, naparito ka. Halika! Umalis na tayo rito. Hindi, dito lamang ako. Gusto ko siya makita sa huli-huling sandali dahil bukas, iba na siya. Ibig mo bang mamatay? Punuan ng pulbura ang bahay na iyon. Kita mo ba yon? Sasabog ang laman ng nitroglycerina. Ito ng pilibusterong mahigit 10 taon ng patay. Ito ay masamang biro. Huwag na natin pansinin ang masamang biro. Halina't ipagpatuloy ang kasiyahan. Nagpapalagay kong hindi ibig sabihin niya ay patayin tayong lahat ngayong gabi. Padre Irene, pakitaas mo nga ang lutsa. Namamatay na ang lampara. Simon, ba't ka uminom ng lason? Diyos ko po! Maghintay ka at hanap ang lunas. Huwag na, Padre. Mamamatay na ako sa ilang sandali. Wala nang silbi. Gusto ko sanang ilahad bago ko tuluyang mawala. Ako si Crisostomo Ibarra. Nang lumipad ako sa Europa. Ang layunin ko'y pakasalan si Maria Clara, ngunit hindi ito natupad. Ngayon, ako si Simon. Anak, patawarin ka nawa ng Diyos. Ngunit alam niya na hindi mo kinustuhan itong lahat na to. Ang galit at kuot ang bumubulag sa iyo. Sa palagay niyo po ba ang Diyos ang nagbigay ng lahat ng ito? Bakit hindi niya ako tinulungan? Anak, ni kailanman hindi hinangad ng Diyos ang masama. Ngunit bumali ang ating paraan, hindi niya ito pahihintulutan. Ngayon, nauunawaan ko na. Salamat sa iyo, Padre. Magaan na ang aking kalooban. Diyos ko, tanggapin mo siya. Ang kayamanang ito, kapag napunta sa masasama, ito'y gagamitin nila upang gumawa ng masama. Sa ngayon, malibing ka sa kailaliman.